Sa bahagi naman ng grupo ng kabataan, makalipas ang 15 minuto ay dumating na yung complimentary snacks na buko para sa kanila. Agad nila yung kinain dahil nagsisimula na silang makaramdam ng gutom. Umorder na rin si Greya ng pagkain nila na pantanghalian. Hapon pa naman kasi ang schedule nila sa pagpunta sa isla. At tanging mga snacks lang ang dala nila at bigas na isasaing pagkarating sa pupuntahan. Matapos makapag-snacks ay kanya-kanya na silang pwesto sa mga higaan at umidlip na muna habang hinihintay ang pagkain. Komportable rin naman ang unit dahil malakas ang aircon. Hindi ramdam ang matinding init sa labas. Kinahapunan, pasado alas 4, ay sinimulan ng hakutin ng 4 na kalalakihan ang mga gamit ng grupo. Ikinarga na iyon sa isang bangka, pero inilagay ang mga gamit sa sako bago dalhin sa bangka para hindi mahalata ng ibang mga guest na naroon. Walang kaalam-alam ang mga kalalakihan na nasa hindi kalayuan sina Tata Estong at si Athena. Nagmamasid sa kanilang kinikilos. Tata Estong, mukhang aalis na sila. Kailangan makapag-arkila na ako ng bangka na magagamit natin. Oo naman, Athena. Sige, ako na ang bahala magbantay rito. Umalis ka na. Agad nang umalis ang dalaga para maghanap ng maaarkilang bangka. Si Ray naman ay iniwan lang nila sa bahay para hindi ito mapansin ng grupong naghahanap sa kanya. Makalipas ang 15 minuto ay nakahanap na si Athena ng aarkilahang bangka. Kahit papaano ay may mga taong pamilyar na sa kanya kaya pinagkatiwalaan siya ng mga ito noong makiusap siyang aarkila ng bangka. Kahit pamataas ang presyong sinabi ng mga iyon ay hindi na nagreklamo pa si Athena. Saktong alas 5 ng hapon ay umalis na ang bangka na pinagdalhan sa grupo ng kabataan. Agad umuwi ng bahay si Tata Estong. Ray, tara na! Kailangan na nating sumunod. Nakaalis na ang bangkang sinasakyan ng grupo ng kabataan. Agad inilagay ni Ray ang backpack sa likuran at umalis na sila ng bahay. Naabutan nila si Athena sa tabing dagat habang binibigyan ng instruksyon ng isang binatilyo kung paano i-operate ang bangka. Athena, yan na bang sasakyan natin? Oo, Ray. Nagsalita naman si Tata Estong. Iha, mga gamit mo ba itong laman ng bag? Dinala ko na para hindi ka na bumalik sa bahay. Opo, salamat po. Dumukot ng pera si Athena sa bulsa. Medyo makapal ang bandil na iyon, sabay bigay sa binatilyo. Ate, ang laki naman yata nito. Sabi ni tatay, 5,000 lang daw ang isisingil ko. Parang katumbas na ito ng halaga ng 2 bangka eh. Oo, Timmy, katumbas nga yan ng 2 bangka. Hindi kasi ako sigurado kung maibabalik pa namin sa inyo ang bangkang ito. Ano, ayos lang ba kahit ilubog na namin ito sa laot? Sumagot naman ang binatilyo. Di sana dinalawan nyo na po. Ilubog nyo na rin yung isa pa naming bangka para siguradong 2 ang bangka na bago na ipapagawa ni tatay. Sobra pa itong pera na binigay mo para sa 2 bangka. Nakangiting wika pa ng binatilyo. Basta Timmy, kapag may nagtanong sabihin mo na mag-island hopping lang din kami. Opo ate, wala pong problema. Wika pa ng binatilyo at umalis na. Nagsalita naman si Ray. Teka Athena, bakit tayo lang? Sino mag-ooperate ng bangka? Di tayo din. Huwag na tayo mandamay ng ibang inosenteng tao. Misyon natin ito, di ba? Hindi pa naman tayo sigurado kung makakabalik tayo ng buhay. Sa bagay, tama ka rin naman dyan. Wika pa ni Ray at sumakay na sila ni Tata Estong sa bangka. Tata Estong, kayo na po bahala maghila ng lubid ng angkla sa likuran. Ikaw naman Ray, halika rito sa makina. Pagtulungan natin itong paandarin. Ha? Paano? Nakita mo yung lubid na yan? Ipulupot mo dyan at hilahin ng malakas. Tapos ako na ang bahala dito sa kontrol niya at sa timon. Okay.
Noong makuha na ni Tata Estong ang angkla, ay sinimulan na ni Ray ang paghila doon sa maiksing lubid para paandarin ang makina. Makalipas ang 5 hatak ay umandar na rin naman iyon. Ayos, akala ko hindi talaga mapapaandar eh. Wika pa ni Ray. Umupo na sila ni Tata Estong sa may bandang gitna habang si Athena naman ang siyang humawak ng timon o iyong nagsisilbing manibela ng bangka. Athena, alam mo kung saan tayo pupunta? Hindi, pero sa likuran kasi na bahagi ng lugar na ito ay may 3 magkakalapit na isla. Isa roon ang siguradong pupuntahan ng grupong iyon. Magpapanggap lang muna tayo na nag-a-island hopping din para hindi tayo pagdudahan. Kapag nakita natin kung saang isla sila dumaong, doon naman tayo sa kalapit na daong. Sa kinagabihan na siguro tayo susunod para hindi nila alam. Dala mo ba yung telescope, Ray, na inabot ko sa'yo kanina sa bahay? Oo, pero magagamit ba natin iyon mamayang gabi? Oo, kasi dual function naman yun. Pwede sa umaga at pwede rin i-adjust sa night vision. Ah, ganun ba? Sige nga, subukan na muna natin. Wika pa ni Ray at itinutok ang telescope sa may bahaging kanilang inalisan. Nang biglang nanlaki ang mga mata niya. Hala, lagot na. Ha? Bakit? Anong problema, iho? Tanong pa ni Tata Estong. Mukhang nakita na tayo ng mga hold-upper na humahunting sa akin. Ayun sila sumasakay sa isang bangka at itinuturo tayo. Napalunok ng laway pareho sina Athena at Tata Estong. Nagsalita si Tata Estong. Ibig sabihin, hindi lang mga aswang ang kakaharapin natin mamaya. May nakabuntot din pala sa atin ng mga bandidong kriminal. Sumagot naman si Ray. Hayaan nyo na po, pagpaplanuhan na lang natin ang mabuti. Marami naman tayong dalang baril at bala. Ah, kaya pala medyo mabigat yung bag na dala mo eh. Sagot naman ni Tata Estong. Tapos nagpatuloy na sila sa pagbiyahe ng bangka. Habang si Ray naman ay panay pa rin ang silip sa teleskopyo na nakatutok sa mga bandido na naghahanda para sumunod sa kanila. Samantala, sa bahagi naman ng mga kabataan, tahimik lang ang lahat habang tumatakbo ang bangka. Habang ang ilang kababaihan ay panay ang pahid ng sunscreen sa balat nila. Kahit tapos na ang ito naglagay bago umalis sa tinutuluyan nilang unit. Sobrang init. Maarting wika pa ni Precious. Sumagot naman si Reg. Hello, malamang no? Summer outing nga, di ba? Kung ayaw nyo pala ng mainit, edi sana tinapat natin yung outing natin ng June o July para panahon ng tag-ulan. Sumagot naman si Sahara. Tumahimik nga kayo. Tama si Reg, it's summer. Let's enjoy the summer spirit. After naman ito, balik normal boring life na naman tayo eh. Kaunti na nga lang, magbumuka na tayong vampire. Dahil maputla ang pagiging maputi natin. Gawa ng hindi naman tayo naaarawan. Correct ka dyan sis. Paminsan-minsan ay gusto ko rin na santan ang kulay ko. Lakas makapinoy ng dating, native beauty. Sagot naman ang bading na si Fidel. Makalipas ang mahigit kalahating oras na biyahe, ay medyo binagala na ang takbo ng bangka. Naroon na kasi sila malapit sa isang isla. Ah, ma'am, pwede na po kayong magpicture sa mga view dito. Babagalan ko lang ang takbo. Doon kasi sa pupuntahan nating isla ay walang magandang view. Pure white sand lang ang meron doon. Diyan po sa mga pampang na yan ay may makikita kayong iba't ibang uri ng mga ibon. May mga unggoy din minsan, lalo doon sa may unahan, sa may maliit na kuweba. Pinatay na muna noong binatang si Jason ang makina ng bangka para makapaghanda ang lahat. Karamihan sa kanila ay digital camera ang dala. Maliban kay Greya na SLR camera ang dala nito, pero si Johnson ang nagsisilbing photographer niya. Sina Ramil at Edson naman ay walang kamera. Tahimik lang sila na nakamasid sa mga kasama. Minsan naman ay kinukuhanan din sila ng larawan ni Johnson para may maiuwi rin na remembrance. Ano po ma'am, ready na mga kamera nyo?
Yes, Jason, we're ready. Sagot pa ni Sahara, kaya muli nang pinaandar ang makina ng bangka at marahang pinapatakbo. Hindi alam ng grupo na sa malayo ay naroon naman si Ray, nakamasid lang sa kanila gamit ang long-range telescope na pang-military grade. Kaya kahit sobrang layo ay kita ni Ray ang nangyayari sa grupo. Matapos makakuha ng larawan ng grupo sa may pangpang, ay tinungo naman nila ang ikalawang isla. Medyo plain lang ang itsura noon, wala masyadong magagandang tanawin, kaya ilang shots lang din ang kinuha nila. Matapos makaikot sa dalawang isla ay dumiretso na sila sa isla ng Gabor, ang isla kung saan sila magpapalipas ng ilang araw at gabi. Doon na rin sila magkakamping. Idinaong na ang bangka na sinasakyan ng grupo. Tuwang-tuwa naman ang kadalagahan dahil hindi nila kailangan mabasa sa dagat sa pagbaba dahil isa-isa silang binuhat ng mga maskuladong lalaki ng mga pahinanti hanggang sa makarating sa tuyong buhanginan. Paano ma'am? Iiwanan na namin kayo rito. Wika pa ni Jason na kanilang tour guide. Yes, Jason. Heto nga pala ang kalahati ng bayad namin papunta. At heto naman ang 2,000. Pakibili mo naman kami ng mineral water, 2 container, tapos 1 pack na hotdog, 3 buong manok para may mailuto rin kami bukas. Bumili ka na rin ng maraming uling para hindi na kami gumamit ng mga kahoy dito para hindi maging mausok. Yes, ma'am. Malawak ng ngiti pa ni Jason noong tanggapin ang perang iniabot ni Greya. Nagsisakay na rin ang 4 nitong tripulante. Pagkasakay ni Jason sa bangka ay agad na iyong umalis. Tahimik ang grupo ng kabataan na nakaupo sa pino at napakaputing buhanginan nang biglang kumulo ang tiyan ni Fidel. Aray, kumukulo na ang tiyan ko. Tara, magtayo na tayo ng tent at makapagluto na rin. Wala tayong kakainin nito kapag ginabi na tayo. Wika pa ni Fidel. Nagsalita naman si Greya. Edson at Ramil, kayo na ang magtayo ng mga tent natin ha. Fidel at Johnson, simulan nyo na ang pagluluto ng pansit canton na ipanghahapunan natin. Tayo naman girls, doon tayo kina Edson at Ramil. Tayo ang maglilinis ng paligid ng pagtatayuan nila ng tent. Para masigurong hindi madamo at walang lalapit na mga ahas o kung anong insekto sa tent natin. Let's go, move! Wika pa ni Greya, kaya agad nang nagsikilos ang lahat. Habang abala sa paghahakot ng mga gamit sina Johnson at Fidel, ay biglang napasabi si Fidel. Hala girl, lagot na! Ha? Bakit? Nawawala yung deceiver na sako bag. Naroon yung butane stove natin, lighter, pati pansit canton. At ang kalderong paglulutuan. Napahinto naman si Greya. Sigurado ka, Fidel? I-double check nyo nga. Ako ang huling ibinaba sa bangka at nag-check ako ng bangka bago ako bumaba kung may naiwanan pa ba. Pero wala na, kaya I'm sure lahat ng dala natin ay naidiskarga. Nagsalita naman si Johnson. Depende na lang kung hindi nila naisakay sa bangka at naroon pa yun sa unit natin. Napailing-iling na lang ang lahat. Anong kakainin natin na panghapunan nito? Nag-aalalang tanong pa ni Precious. Di wala. Wala ba kayong kahit anong pagkain na dala sa mga bag nyo? Tanong naman ni Sahara. Ako, may 1 pack na fudgy bar at 1 bottle na tubig. Pero kalahati na lang ang laman. Kayo? Chips lang. Wika naman ni Greya. Ako, KitKat lang. Ani pa ni Reg. Kayo Edson at Ramil, anong dala nyo? Meron kami ditong 20 pieces siguro na pandesal. Binili namin kaninang umaga. Kaso, hindi naman namin nakain dahil nagmamadali na kami. Kaya dinala na lang namin at meron kaming 2 1.5 liter na tubig. O siya, pwede na yan. Ilabas lahat ng pagkain at tubig na meron kayo. Paghahati-hatian natin. Pero kaunti lang ang kakainin natin ha. Pantawid gutom lang ngayong gabi. Tutal bukas naman, darating na rin si Jason, dala ang mga ipinabili kong lulutuing pagkain.
Ipapahanap na rin natin sa kanila ang nawawalang sako bag na pinaglagyan natin noong stove. Okay? Since wala namang lulutuin, ay magtulong-tulong na lang tayong lahat sa paglilinis ng pagtatayuan ng tent. Wika pa ni Greya, kaya iyon na ang ginawa nila. Nag-aagaw na ang liwanag at dilim noong matapos sila sa pagtatayo ng dalawang malalapad na tent. Magkakasama ang mga babae, magkakasama rin ang mga lalaki at kasama na rin ang bading na si Fidel. Nagsalita si Greya. Edson at Ramil, manguha na rin kayo ng kahoy para sa bonfire natin. Naroon din kasi sa nawawalang sako bag ang electric lamp natin dito. Oo, Greya, sige. Kailangan talaga natin ng maraming kahoy para magdamag tayong may liwanag. Fidel at Reg, tumulong na rin kayo para madali makarami ng kahoy. Pasensya na kayo ha, hindi ko kayo matulungan. Madali akong mangati sa mga dahon eh. Wika pa ni Greya. Kahit may pagrereklamo sa isipan nila Edson, ay hindi na lang din sila umimik pa. Habang naghahanap ng panggatong ang iba, ang mga pasosyal na dalaga naman ay naroon nakaupo sa buhanginan malapit sa dagat, habang hawak ang kani-kanilang kamera at kumukuha ng larawan, pati na ang paglubog ng araw. Samantala, sa bahagi naman nila Ray, kasalukuyan nakahinto ang bangka nila sa laot habang pinagmamasdan ang grupo ng kabataan sa tabing dagat. Hindi rin kalayuan ay nakalutang din ang bangka na gamit ng mga sanggano. Tila nag-aabang din ang mga iyon ng pagkakataon para umatake kina Ray. Pasado 7:00 ng gabi ay biglang lumakas ang hangin at nagsimulang umulan. Nagsalita si Tata Estong. Ray, mas maiging dumaong na muna tayo sa kabilang isla. Hindi tayo pwedeng dumaong sa pinagdaungan ng mga kabataan dahil kapag sumugod dyan ang mga kriminal na yan, siguradong madadamay ang mga naroon ng mga kabataan. Sige po, Tata Estong. Wika pa ni Ray. Inadjust niya sa night vision ang telescope at tinignan ang bangka ng mga sumusunod sa kanila. At nakita niyang umaandar na iyon pero papalayo. Mukhang babalik na lang muna sa pinanggalingang lugar upang hindi maabutan ng unos. Kaya pinaandar na rin ni Ray ang bangka at tinumbok ang direksyon ng kabilang isla upang doon sila magpalipas ng gabi. Pagkadaong ay agad nagluto ng makakain si Ray. Kumpleto naman sila ng dalang pagkain. May takore din sila kaya matapos makakain ay nagawa pa nilang magkape. Hinatak din nila papaakyat sa buhanginan ang bangka para hindi mapinsala ng malalaking alon. Bigla kasi talagang sumama ang panahon. Hindi rin naman kalakihan ang bangka na gamit nila kaya magaan lang din at kakasya lang ang 5 hanggang 6 na katao. At kapag nadagdagan pa ay kaunting galaw lang ay sasakay na ang dagat sa loob. Naglatag na rin sila ng tolda sa paligid ng bangka. Kaya makakapagpahinga sila ng mabuti at kahit pa umulan ay hindi sila mababasa. Samantala, sa bahagi naman ng grupo ng kabataan ay agad na silang nagtipon-tipon sa tent noong makitang nagsisimula ng umulan. Hindi na rin nila nagawa pang makapagpaningas ng apoy dahil posporo lang ang dala nila Ramil. At naubos na ang palito noon gawa ng lakas ng hangin. Ang inaasahan kasi talaga nila ay iyong lighter, kaso naroon iyon kasama ng butane stove na naiwan. Magdamag magkakayakap na giniginaw ang mga babae. Ganon din ang mga lalaki na magkakadikit ang likod. Kahit nasa hindi magandang sitwasyon ay panay pa rin ang English ng maaarting dalaga at sinasabing sino raw ba ang may balat sa puwet at minalas sila. Disaster daw talaga ang kinalabasan ng kanilang outing. Sa tent naman ng mga lalaki ay si Johnson at Fidel ang putak ng putak. Sinisisi ni Johnson sina Edson at Ramil na bakit daw hindi nag-check ng mga gamit noong makasakay ng bangka. Sinagot naman siya ni Ramil at sinabing paano pa ma-check lahat nakalagay sa sako kaya mahirap makilala
kung ano ang laman ng bawat isang sako. Si Edson naman ay pikon na kay Johnson dahil wala rin naman ibang inasikaso ang lalaking iyon maliban sa mga gamit ni Greya. Patuloy sa pagbayo ang malakas na hangin at ulan kaya lalo pang naging malamig ang kapaligiran. Nahinto na rin sa paninisi si Johnson dahil nangangatog na ito sa ginaw. Nakatulugan na lang nila ang ganoong sitwasyon habang sobrang giniginaw. Pero bigla silang nagulantang noong biglang kumalas ang mga tali ng kanilang tent. Nagising silang lahat dahil nabasa sila ng malamig na tubig ng ulan. Pareho kasi na dalawang tent ang kumalas ng sabay ang mga tali. Umiiyak na ang mga babae at sinasabing gusto na nilang umuwi. Pero ang tanong na walang makasagot sa kanila ay kung papaano. Unang-una, madaling araw pa at wala pa ang bangka na kontak nila. Para na lang maitawid ang buong magdamag, ay ikinumot na lang nila ang tolda ng kanilang tent at magkakayakap sa loob. Muli naman silang nakatulog, pero dahil na lang iyon sa sobrang puyat at pagod. Kahit pa nga basang-basa ang kanilang buong katawan. Kinaumagahan, naunang nagising ang mga lalaki. Agad nagsimula sina Edson at Ramil sa pagkiskis ng kahoy sa bato upang gumawa ng apoy. Pero nakakaisang oras na sila, pareho na ring namumula ang kanilang mga kamay at malapit ng magkasugat. Hindi pa rin sila makabuo ng apoy dahil basa ang mga kahoy na naroon. Noong magising si Johnson ay agad iyong tumayo at tinadyakan si Edson at pinagbibintangan ito na hindi inayos ang pagkakatali ng mga tent kaya iyon kumalas. Agad namang umawat si Ramil at sinabing imposibleng gawa iyon ni Edson dahil dalawa sila na nagtali noon at nag-double check pa siya. Tsaka bakit naman iyon gagawin ng pinsan niya? Alam naman niya ang mangyayari kapag bumagsak ang tent nila. Pero ayaw paawat ni Johnson kaya napilitan na si Ramil na sapakin ito. Sapul iyon sa panga at napasubsob pa sa buhanginan. Muli yung tumayo at lumaban kay Ramil. Lahat ng suntok ni Johnson ay parang napupunta lang sa hangin dahil sanay sa pagbuboksing si Ramil sa probinsya nila. Basang-basa niya na ang mga suntok ng lalaking tisoy na puro porma lang ang alam. Sa bawat atake ni Johnson ay kombinasyon naman ang iginaganti ni Ramil. Kaya nakapag-almusal si Tisoy nang umaatikabong kamao sa kanyang mukha. Hanggang sa lumapit na si Fidel. Ano ba naman kayo? Kung kailan nasa ganito tayong sitwasyon, saka nyo pa naisipang mag-away? Ang taas ng lagnat ni Sahara oh. Kailangan natin siyang madala sa ospital. Sumagot naman si Ramil. Bakit kami ang sinisisi mo? Yang hilaw na tisoy na yan ang biglang sumugo dito at nanakit. Nagkakasugat-sugat na nga ang kamay namin para gumawa ng apoy. Puro lang pagputak ng bunganga ang ginagawa ng lalaking iyan. Doon ka na nga Johnson, sa senyorita Greya mo. Wala ka rin namang maitutulong para makagawa tayo ng apoy. Sermon pa ni Ramil. Hinila naman ni Fidel si Johnson. Tara na Johnson, doon ka na muna. Bantayan mo si Sahara. Wala na ngang nagawa ang lalaki at sumunod na rin. Para maibsan ang ginaw ay tumambay ang mga kababaihan sa tabing dagat habang unti-unting sumisikat ang araw. Mabilis lumipas ang oras at nasa pasado 12:00 na ng tanghali. Pero hindi pa rin dumarating ang tour guide nila na si Jason na inutusan nilang ibili sila ng pagkain at tubig. Uhaw na silang lahat at nagugutom na rin. Nakain na nila ang lahat ng pinagsama-sama nilang mga pangmeryendang baon. Tirik na ang araw pero umaalo ng bahagya ang dagat. Ano ba naman yan? Nagugutom na ako. Reklamo pa ni Greya. Nagsalita naman si Precious. Ramil, wala pa ba kayo nakikitang bangka na paparating dyan? Kung walang darating na pagkain dito, ay baka dito na tayo mamatay. Sumagot naman si Fidel. Akala ko ba girls,
Gusto nyo mala survivor ang setup. E di ito na yun. Pag-aralan na lang natin na maghanap ng makakain. Manghuli tayo ng bayawak o ahas. O di kaya baboy ramo na lulutuin. Sinagot naman siya ni Greya. E di sige, simulan mo ng manghuli at hihintayin ka namin dito. Wala naman kaming alam sa panghuhuli ng mga ligaw na hayop. Sumagot naman si Fidel. Eh bakit ako? Masisira ang beauty ko. Kayo boys, kayo ang dapat gumawa noon. Sige na, maghanap na kayo ng makakain natin. Tinapik ni Ramil si Edson. Tol, tara. Kahit tubig lang makahanap tayo ay ayos na yun. Kaysa naman tumunganga tayo rito hanggang sa tuluyang matuyuan. Hindi na sumagot si Edson. Tumayo na lang ito at sumunod sa pinsan. Ikaw Johnson, maghihintay ka lang ba dyan na may madalang pagkain ng dalawang iyon? Baka gusto mong ipakita ang pagiging lalaki mo. Hindi iyong narito ka lang kasama ng mga babae, nagpapasilong sa lilim. Wika pa ni Reg. Tila napahiya si Johnson sa sinabi ni Reg, kaya tumayo na ito. Tara na Fidel, samahan mo ako. Ayoko sumama sa mga siraulong yun. Sumagot naman si Fidel. Eh bakit ba kasi galit na galit ka sa dalawang yun? Alam mo, hindi ako naniniwala na sila ang may kasalanan sa pagtanggal ng tali ng mga tent natin. Parang sinadya eh. Nakita ko rin naman ang pagkakatali noon. Maayos naman. Tsaka, ilang beses na ba natin nakasama ang magpinsang yan? Wala kang mairereklamo sa kanila. Masisipag sila at maayos magtrabaho. Kaya, tigil-tigilan mo ang pag-iisip sa kanila ng masama. Ah, basta. Ayokong sumabay sa kanila sa paghahanap ng makakain. Dito tayo sa kaliwang bahagi maglakad-lakad. Pabugnot na sagot pa ng mistisong si Johnson. Tanging sina Greya, Sahara, Precious at Reg ang naiwan sa harapan ng kanilang tent. Dahil sa medyo malawak din naman ang istang iyon, kaya pasado 3:00 na ay wala pa rin nakakabalik sa mga umalis na mga lalaki. Samantala sa bahagi ng magpinsang si Edson at Ramil. Tol, mabuti at tinuruan mo ng leksyon ang mayabang na Johnson na iyon. Wika pa ni Edson. Oo, puro lang naman kasi yung yabang. Hindi naman yun marunong sumuntok ng tama. Kita mo nga, kabagal-bagal ko sumuntok. Palibhasa, puro lang pagpapapogi ang alam gawin. Tsaka si Raulo ba siya? Ako rin kaya ang nagtali ng ibang parte ng tent. Kaya sigurado akong maayos ang pagkakatali natin roon. Kaya wala siyang karapatan na pagbintangan ka na hindi mo inayos ang pagkakatali. Siya nga itong walang ginagawa eh. Hala tol, nakikita mo yung nakikita ko? Oo, nyug tol, tara. Kahit hindi pa sakto, kunin na natin. Laman tiyan din yan. Nagmadali na sa paglalakad ang dalawa at inakyat ang puno ng nyug na hindi naman gaanong kataasan. Nakakuha sila ng 4 na pirasong buko. Para walang masayang ay ginamit nila iyong matulis na bato para mabalatan. Tapos noong iyong baon na ang nakikita ay iyong balisong na ni Ramil ang ginamit nilang pambutas. Napakatamis noon at marami rin ang sabaw. Kaya naman, solve talaga sila sa tag-isang piraso lang. Lalo at medyo makapal ang laman noon na mas makapal pa sa pangsalad. Anong gagawin natin dito tol sa natirang dalawa? Iuuwi natin sa mga babae? Tanong pa ni Ramil. Sabi naman ni Edson, sira ka ba? Bakit mo ibibigay sa mga sosyalerang iyon ang buko? Wala na tayong makikitang ibang buko rito. Kita mo nga ang punong ito, wala nang ibang bunga, yang 4 lang. Ano ipapakita natin sa kanila pagkarating roon? Alangan naman sabihin natin wala talaga tayo nakita. Ayun, may 2 nyug na nalaglag. Dalhin natin sa kanila para yan ang kainin nila. Iwan lang natin sa kanila at bahala na si Tisoy dumiskarte kung paano niya yan bubuksan. Tutal, gusto niya naman palaging magpasikat sa 3 prinsesang iyon. Akin na yung 2 buko, itatago ko sa unahan para kung aabutin pa tayo rito ng ilang araw, edi balikan natin at may makain pa tayo. Sige, ikaw bahala. Pagsang-ayon naman ni Ramil. Bit-bit nila ang 2 nyug at bumalik na sila sa bahagi kung saan nila iniwan ang mga kasama. Halos kasabay lang din nilang dumating sina Johnson at Fidel.
Pero walang bitbit na makakain ang mga ito. Puro na raw kasi pampang at batuhan ang nasa kaliwang bahagi. Oh, eto, pagtiyagaan nyo ng kainin. 3 yan, kinain na namin ang isa. Wika pa ni Ramil. Sumagot naman si Precious. Paano namin kakainin yan? Gusto nyo bang ngat-ngatin namin yan gamit ang mga ngipin namin? E di nagkasira-sira na ang mga braces ko. Sarkastiko namang sumagot si Edson. E di, choice nyo yan. Kung gusto nyo bang suklay ang gamitin para mabuksan yan, e di bahala kayo. Tara tol, magpalamig muna tayo saglit. Wika pa ni Edson kay Ramil. Kaya sabay na nga ang dalawa na nagtungo sa dagat para maligo. Sabi naman ni Fidel, Uy, Johnson, gamitin mo naman yung gandang lalaki mo. Gawan mo ng paraan para makain natin yan. Masakit na talaga ang tiyan ko sa gutom eh. Sumigunda naman si Greya. Oo nga Johnson, gamitan mo ng bato. Pukpukin mo hanggang sa mabasag. Masungit naman na sumagot ang tisoy. Ha? Bakit ako? Magkakakalyo ang kamay ko dyan. Inis naman na dinampot ni Fidel ang isang nyog. Hay, ewan ko sa'yo Johnson. Akala ko akong bading dito eh. Pero mukhang ikaw pala. Nagtungo si Fidel sa unahan at binagsakan ng bato iyong nyog. Sumunod naman sa kanya si Reg at tinulungan na ito. Dahil katulad niya ay gutom na rin ang babaeng iyon. Ilang saglit pa ay nabasag na nila ang nyog. Pero dahil sa biglaan ng pagkakabasag, kaya wala silang nakuhang sabaw. Agad nagsilapit sina Greya at Precious upang humingi ng laman ng nyog. Kahit matigas ay pinagtiyagaan nila iyong ngat-ngatin. Binigyan din nila si Sahara na inaapoy pa rin ang lagnat, pero hindi na iyon makanguya dahil sa panghihina. Tahimik nang umangat-ngat ng matigas na laman ng nyog ang grupo, habang ang mga babae naman ay tumutulo ang luha dahil sa saklap ng kanilang sinapit. Sabi naman ni Precious, Ano ba itong nangyari sa atin? Dito na yata ako mamamatay. Oo nga, sayang ang ganda ko at mga academic achievements. Kung sa isang deserted island lang pala ako machuchugi. Wika naman ni Greya. Sumabat naman si Reg. Ano ba kayo? 5 araw na walang kain ay hindi pa tayo mamamatay. Ang kailangan lang natin ay makahanap ng tubig na maiinom. Kaya maaga pa para pag-usapan ang kamatayan nyo. Pero baliwala sa mga sosyalera ang sinabi ni Reg. Mahihina naman kasi ang loob ng mga iyon at mababa ang moral pagdating sa mga ganoong pagsubok. Nagsalita naman si Johnson. Kasalanan mo ito, Greya eh. Ikaw ang kumuha ng tour guide. Hindi naman pala matino kausap. Agad namang kumampi si Precious. Hoy, Johnson, itigil mo nga yung paninisim mo. Di ba? Ikaw ang unang inutusan maghanap ng resort. Sabi mo busy ka. Tapos inutusan ka rin na maghanap ng maaarkilang van. Ipinasa mo naman sa magpinsan. Ano ba talaga ang niambag mo sa lakad na ito? Kalalaki mong tao, ang laki-laki pa ng katawan mo. Wala kang ibang ginawa kundi manisi ng mga kasama natin sa nangyari. Natahimik naman ang lalaki dahil sa pagsinghal sa kanya ng dalaga at hindi rin siya kinampihan ng itinuturing niyang amo na si Greya. Sumapit ang pasado 5:00 at malapit ng magdilim. Hindi pa rin dumadating ang inaasahan nilang delivery ng tubig at pagkain mula kay Jason. Nawawala na sila ng pag-asa. Pare-pareho na rin silang nanghihina sa gutom at uhaw. Maliban siyempre, kina Edson at Ramil na nakainom ng tag-isang malalaking buko. Pare-pareho silang nakahiga sa tapat ng kanilang tent habang nagpapahinga dahil sa panghihina. Nang maramdaman nilang maraming tao ang nakapaligid sa kanila. Dali-dali namang napabangon sina Edson at Ramil. Agad nitong tinapik ang mga kasama para magising. Tila isang tribo ng mga katutubo ang mga taong iyon. Ang mga babae ay nakasuot lang ng mga dahon. Ang iba naman ay parang balat ng hayop ang suot. Nakakatakot ang itsura nila dahil mukhang mga tribo na nagmula sa isang hindi sibilisadong pamayanan. Nakangisi sila at may maitim na ngipin habang may hawak na sibat. Nagtilian ang mga babae at napaatras.
Tanging sina Edson at Ramil lamang ang nanatiling nakatayo at hindi umaatras sa harapan. "Sino kayo? Huwag kayo lalapit. Kung ayaw niyong magkarambulan tayo dito." Wika pa ni Edson nang may boses ng matanda ang nagsalita sa likuran. "Pasensya na kayo mga iho at mga iha. Kami ang tribong Amumunting. Dito kami naninirahan sa islang ito. Hindi namin alam na may mga tao palang napadpad rito. At sa itsura nyo, mukhang nasa hindi magandang sitwasyon kayo. Kung mananatili kayo sa bahaging ito, ay hindi kayo magtatagal. Walang pagkain at walang tubig. Kung gusto nyo, ay sumama kayo sa pamayanan namin. May tubig kami roon at may mga prutas na makakain. Huwag kayo mag-alala, hindi kami masasamang tao. Ganito lang ang itsura namin dahil hindi naman kami katulad ng mga tao sa mauunlad na bayan. Pero kung hindi kayo handang magtiwala, wala naman kaming magagawa. Tara na, bumalik na tayo lahat sa pamayanan natin. Huwag niyo silang tatakutin." Wika pa ng matanda sa mga kasama. Noong papatalikod na sana ang matandang lalaki, ay biglang nagsalita si Greya. "Talaga po? May malinis na tubig kayo roon at pagkain?" Lumingon nang nakangiti ang matanda. "Abay, oo naman. Wala kaming bigas, pero meron kaming kamuting kahoy, mais at mga prutas, gaya ng mangga at kayumito. Sigurado naman akong kilala nyo ang mga pagkain at prutas na nabanggit ko." Litaniya pa ng matanda. Lumingon si Greya sa mga kasama niya. "Guys, wala na tayong pagpipilian. Nag-aapoy sa lagnat si Sahara. Baka hindi na siya abutan pa ng umaga bukas kung wala siyang maiinom na gamot, tubig at pagkain. Putlang-putla na ang labi niya oh. Nagbibiyak-biyak na rin dahil sa dehydration." "Ano?" Muling tanong pa ni Greya. Sumagot naman si Johnson. "Sangayon ako sa sinabi ni Greya. Hindi lang si Sahara ang mapapahamak kapag hindi pa nakakain. Maaring pati na rin tayong lahat." Nagsalita ang matanda. "Kung buo na ang desisyon nyo, edi tara, sumama na kayo sa amin. Iwan nyo na ang iba nyong mga gamit dyan. Pwede nyo yung balikan bukas kapag nasa maayos na ang kalagayan nyo at hindi nanghihina." Agad pinagdadampot ng magkakaibigan ang mga backpack nila at iniwan na ang ibang mga gamit. Binuhat naman ni Ramil si Sahara na may lagnat habang nasa likuran niya si Edson na nakaalalay. Dahil baka biglang lumaylay patalikod ang katawan ng dalaga at mahulog ito. Dahil wala nga itong malay at hinang-hina. Samantala, balikan muna natin ang mga kaganapan sa bahagi nila Ray noong umaga. Noong magising sila ng umaga, ay tinakpan nila agad ng mga dahon ng nyug ang bangka para hindi makita ng mga naghahanap sa kanila. May butane gas stove din naman sila, kaya maaari silang makapagluto ng walang uso. "Ray, ako na maghahanda ng pagkain natin. Kayo ni Tata Estong ang magmasid dyan." "Sige Althea, salamat." Sagot naman ni Ray. Nakatago lang sa ibaba ng isang puno na marami ang mga talahim, sina Ray at Tata Estong. Habang palit-palitan sila sa pagsilip sa teleskopyo. Nakakatatlong beses na nang pagdaan sa gilid ng isla ang bangka na sinasakyan noong mga armadong naghahanap kay Ray. "Ray, anong plano mo sa mga ito?" Tanong pa ni Tata Estong. "Tang, pinagmasdan ko kanina ang kinaroroonan ng kabataan sa kabilang isla. Naroon pa naman sila, pero mukhang may mali. Para silang mga nanghihina at walang makain. Malamang hindi pa sila napapansin ng mga aswang na nariyan. Baka mamaya ay mapansin na sila. Bukas na ang kabilugan ng buwan. Kaya ang duda ko, kung kakatayin mo ng kabataang iyon, ay bukas pa ng hating gabi gagawin. Iyon kasi ang kadalasang ginagawa ng mga aswang dahil nagsasagawa sila ng ritual sa kabilugan ng buwan. Inaabangan ko rin kapag bumalik yung naghatid sa kanila. Makikita kasi ang mga gamit ng mga kabataang iyon kahit dumaan lang sa tapat ng isla. Kaya siguradong ililigpit muna iyon ng ibang mga aswang bago nila gawin ang pagkain sa mga kabataan. Hindi pa rin tayo pwedeng pumunta na lang doon basta dahil maliit lang ang bangka natin. Hindi natin sila maisasakay lahat.
Kapag nakita nating dumating na iyong mga aswang na nakabangka, pupunta na tayo agad roon. Wala nang tanong-tanong. Kumpirmado naman natin ang mga aswang ang mga iyon. Tapusin na natin. At ang bangka nila ang pasasakyan natin sa kabataang iyon papauwi. Tapos saka tayo susugod sa mga aswang na nasa islang iyon. Pero siyempre, kailangan matawag muna natin ang atensyon ng mga naghahanap sa akin ng mga bandido para sumunod sila sa isla. E di pagdating doon, labo-labo na ang laban. Kapag namataan sila ng mga aswang doon, ay uubusin din sila ng mga iyon. Ang mga bandidong iyon ang diversion natin para matuon ang atensyon ng mga aswang habang inililigtas natin ang mga kabataan. Napangiti naman si Tata Estong sa paliwanag ni Ray at sinabing, "Mukhang matalinong pulis nga talaga, Ray ah. Alam mo gamitin ang kalaban sa advantage mo. Kaya pala wala kang balak na sugurin agad ang mga bandidong humabol sa atin. At mukhang nakapag-research ka rin tungkol sa mga aswang. Ang dami mong alam tungkol sa kanila eh." "Opo, Tang. Tama ka. Kakailanganin natin ng diversion tactics. Lalo at search and rescue operation itong gagawin natin." Sa bahagi naman ng mga kabataan, dinala sila noong tribo na nagpaanyaya sa kanila sa pamayanan ng mga iyon. Laking gulat nila nang magsilapitan ang mga bata at isa-isa silang hinawakan sa kamay. Hinihimas ang kanilang balat tapos inaamoy-amoy na animoy para silang masarap na pagkain. Napaisip tuloy sila na baka ganoon lang talaga siguro ang ginagawang pagsalubong ng mga ito kapag may dayo sa kanilang pamayanan o talagang bihira silang makakita ng ibang tao kaya ignorante sila. Ang mga kababaihan naman sa pamayanan ay nagsilapit sa kanila at sinabitan sila ng pinagtagpi-tagping iba't ibang uri ng halaman na nagsisilbing garland. Kaya pakiramdam tuloy nila ay welcome na welcome sila sa pamayanang iyon. Pero iba ang pakiramdam ng magpinsan. Bumulong si Edson kay Ramil. "Tol, hindi maganda ang pakiramdam ko sa lugar na ito. Lalo na sa pinuno nila. May kakaibang sinyasan sila ng tingin na parang may masamang balak sa atin." Sumagot naman si Ramil. "Oo, Tol, nararamdaman ko rin yun. Pero sa pagkakataong ito ay wala naman tayong mapagpipilian. Hindi naman tayo pwedeng kumontra dahil tama si Greya. Nasa panganib na ang kalagayan ni Sahara at kung sumama uli ang panahon mamayang gabi katulad noong kagabi, baka hindi lang si Sarah ang magkalagnat, baka pati na rin tayo. Lalo at wala tayong matinong kain." Pagkarating nila roon ay may isang matandang babae ang nakatayo sa harapan ng isang bahay. May suot itong kwintas na mukhang gawa sa mga ngipin ng tao. Kaya nakaramdam ng kaunting kaba ang magkakaibigan. Nagsalita ang matandang babae. "Nako! Ang gaganda at ang gagwapo naman ng mga panauhin natin, Asul!" Sumagot naman ang matandang lalaki. "Oo, Ekay. Mga turista sila na nagkakamping sa tabing dalampasigan. Kaso, mukhang hindi raw nakatawid ang inutusan nilang bumili ng pagkain para sa kanila dahil hindi pa rin maganda ang sitwasyon ng dagat." "Ah, ganun ba? Eh tama-tama, marami tayong pagkain rito at may dadausin tayong kapistahan bukas. Tamang-tama talaga na narito sila." Muling nagsalita ang matandang lalaki. "Mga iho, mga iha, ako nga pala si Apo Asul. Ito naman ang asawa kong si Apo Ekay. Kami ang namumuno sa pamayanang ito." Muling nagsalita ang matandang babae. "Oh, anong nangyari dyan sa isa nilang kasama?" Si Greya naman ang sumagot. Nilalagnat po. Nasira po kasi ang kubol namin kagabi. Kaya nabasa kaming lahat ng malakas na ulan." Ganun ba? Ala sige, tumuloy na kayo sa dulong kubo, sa gawing kaliwa. Susunod ako roon upang ipagdala kayo ng makakain at gamot na rin para dyan sa kasama nyo." May isang ginang naman na dugyot din ang itsura na sumenyas na sundan siya. Sumunod naman ang grupo at pinapasok sila sa isang katamtamang laki ng kubo. Isang padiretso lang iyon.
Papag na kawayan ang nagsisilbing upuan sa sala. Tapos kusina na agad ang dulo pero walang lutuan. Parang lababo lang nayari sa kawayan. Sumenyas ang ginang na uminom na lang doon sa may banga. Nauna nang lumapit si Johnson sa banga. May mga baso naman sa tabi noon nayari sa baon ng nyug. Isang puno agad ang sinalok noon at malalaki ang lagok na ginawa na halatang uhaw na uhaw. Nagsalita naman si Reg. Nakita mo ito, nauna pang uminom. Hindi man lang alokin ng mga kasamang babae. Hindi na sila pinansin ni Johnson at nagpatuloy na sa pag-inom ng tubig. Sumunod naman na lumapit sa banga si Fidel at pinaglalagyan ng tubig ang 5 baso. Sa kapasapasang iniaabot sa mga kasama, saka siya uminom. Dahan-dahang inilapag ni Ramil si Sahara sa papag na gawa sa kawayan, habang nakaalalay pa rin sa likuran si Edson. Pagkalapag ay kinuha agad ni Ramil ang iniaabot na tubig ni Fidel at iniangat ng bahagya ang ulo ni Sahara habang binubuhusan ng tubig ang bibig. Sahara, uminom ka. Kailangan mong uminom ng marami dahil kung hindi, delikado na masyado ang kalagayan mo. Bahagyang gumalaw ang mga labi ng dalaga at dahan-dahang lumagok sa ibinubuhos na tubig ni Ramil. Dinukot ni Ramil ang makapal na bimpo sa kanyang bulsa at iniabot kay Edson. Tol, pakibasa naman ito ng tubig. Ikuha mo na rin ako ng plangganang may tubig. Agad naman siyang sinunod ng pinsan. Saka pinunasan ni Ramil ng bimpong binasa ng tubig. Ang buong mukha ng dalaga, pati na ang leeg at mga braso. Habang ginagawa niya naman iyon, ay nagngingit-ngit ang kalooban ni Johnson habang nakatingin kay Ramil. May gusto kasi siya kay Sahara. Niligawan niya ito at sinagot siya. 1 buwan magmula noong naging sila, ay napapansin ni Sahara na mukhang dumidiskarte din si Johnson sa best friend niya na si Greya. Kaya agad iyong hiniwalayan kahit wala pang kahit anong nagaganap sa kanila. Iyon ang hindi matanggap ni Tisoy dahil para sa kanya, kapag napasagot niya ang babae, ay dapat maka-score muna siya bago niya hiwalayan. Kaso naunahan siya ng dalaga. Ito ang nakipagkalas sa kanya at napapansin niyang kay Ramil nagkakaroon ng interes ang dalaga dahil sa pagiging masipag at mabait ng binatang si Ramil. Kahit pa hindi naman ito kagwapuhan at hindi rin nanggaling sa mayamang pamilya. Lumapit si Precious kay Ramil, dala ang 1 basong may tubig. Ramil, uminom ka muna. Kanina ka pa nag-aasikaso dyan kay Sahara. Uy, salamat Precious. Wika pa ni Ramil na hindi niya inakalang magkukusa ang dalagang pasosyal na pagdalhan siya ng tubig. Agad iyong ininom ni Ramil. Gusto mo, ikuha pa kita uli ng tubig? Tanong pa ng dalaga. Hindi na, okay na muna yun. Mamaya na lang uli. Wika pa ni Ramil. Tapos kinuha ang bag ng dalaga at kumuha ng tuyong damit. Reg, pasuyo ako. Bihisan mo ng damit si Precious. Matutuyuan siya ng pawis. Basang-basa na siya eh. Sige Ramil, ako na ang bahala. Wika pa ni Reg at tinulungan ito ni Fidel. Muling kumuha ng tubig si Ramil at dinala iyon sa may pinto sa kaunti-unti niyang iniinom. Napansin niyang biglang nawala lahat ng mga tao sa pamayanan. Ultimo ang mga batang naglalaro sa labas ng mga tahanan ay nawala na rin. Ramil, bakit? Tanong pa ni Greya. Hindi ko alam kung paranoid lang ba ako, pero kakaiba ang kinikilos ng mga tao rito. O talagang ito ang normal nila. Kasi tignan mo, biglang nawala lahat ng mga tao. Hala, oo nga no? Pero baka may curfew din sila. Papadilim na kasi eh. Siguro. Sige, dito lang muna kayo. May kukunin lang ako. Wika pa ng binata at umalis. Pansamantala muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa huling bahagi nito. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.